Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan muli sa iba't ibang panig ng mundong ito at syempre sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Kamusta naman po kayo and I hope okay lang kayo dyan despite ng pang-aabuso ng ating gobyerno at ang pang-aapi ng mga mangilan-ngilan na mga politiko, kalma lang tayo at matatapos din itong ating paghihirap dito sa bansang Pilipinas. May awa po ang Diyos. Ngayon, ito po ang ating magiging topic. Ito po pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Nako, ito talagang pagtutuos na sa mga magnanakaw dito sa bansang Pilipinas, sa mga politikong mga abusado. Eto na po, pasabog, may bagong pasabog si Mayor Magalong. Mayor Magalong, may hawak, di umano, na video. Pangatlo, PRRD, pinahihirapan dahil may edad na. Pang-apat, eto, nagsisimula na. Nagkakaroon na po talaga ng lamat. Castro, binanatan si BBM. Ayan, yan po ang ating magiging ulo ng balita. Pero bago tayo po magsimula, huwag niyo pong kakalimutan, i-like po itong video na ito. At doon sa mga hindi ko pa po subscriber, dahil meron pong email si YouTube sa akin, karamihan daw, more than kalahati ng mga nanonood kay Coach Oli ay hindi pa po nakaka-subscribe. Check nyo po subscribe po kayo. Ulitin ko po, konting lambing lang po. Subscribe po kayo dito sa channel ko, Coach Oli News PH. Hindi na po natin pagtatagalin. Magsisimula po tayo agad-agad na dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito, pag-usapan muna natin itong pasabog ni Mayor Magalong. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ano yung 30-30-30 Mayor? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30-30 million. 90 million lahat yun. 30 million. Grabe, no? 30-30-30. Kung ikaw ang host ng mga sorties na yon, kung lahat ikaw. 'Di ba? 30 million, 30 million, 30 million. Grabe, no? Isipin ninyo, magkano lang ang minimum wage sa atin? At karamihan ng Pilipino nasa minimum wage. Karamihan nga below minimum wage pa. Samantalang itong mga congressman na ito, lantarang pagnanakaw ang ginagawa sa bansang Pilipinas. 30 million. 'Di ba? Ilan po sa atin ang kumikita ng 30 million? Baka nga karamihan sa Pilipino, mamamatay na lang ni hindi man lang nakasubok kumita sa lifetime nila ng 30 million. Samantalang itong mga to, in just a snap, 30 million. 30 million, 30 million, 30 million. Grabe, 90 million. AIX or ATAP, 30 million na mait and 30 million na tupad. Ito ang bagong ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa umano'y anomalya sa ayuda ng pamahalaan na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Can you just imagine? Ganun kalaki. 90 million. Kaya pala, no wonder, ang daming nagbo-volunteer to sponsor yung host yung sortie. Kasi nga yung ganun kalaking incentive nila. Dagdag pa ng alkalde na may ibang mamabatas na walang limitasyon ang nakukulimbat sa ayuda. Nalaman ko rin pala na may mga entitled na mga congressmen na congresswomen na halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Intindi, no? Kaya wala akong tiwala talaga sa mga nagbibigay ng ayuda. Lalong-lalo na pag galing sa Congress. Pinagpilitan nila yan. Diba?
Obvious na obvious, pinagpilitan nilang ipasok yung budget patungkol dyan sa akap na yan, patungkol dyan sa mga Simple lang lahat yan. Lahat yan, redundant lang. Ayuda, 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 ayuda. Unlimited po ang kinikita nila dyan. Unlimited ang pera nila habang ang ordinaryong Pilipino na karamihan ay nandiyan sa hanay na yan. Class D, Class E. Halos maghingalo. Hindi alam kung kailan ulit sila kakain. Marami sa atin nakasubok niyan. Ito, unlimited ang pera. Mga magnanakaw kayo, mga animal na kayo. No? Pero ito huwag kayo magagalit sa akin dahil si Mayor Magalong nga nagsabi niyan. Inuulit lang po natin. Pero ito nakakapagtaka. At ito'y natanong ko rin kay Kati Binag. Sabi ko, sa dami mong binubulgar, bakit walang gumagalaw sa'yo? Ito rin, si Magalong, Mayor Magalong, may 777 na, may 30-30 pa. Hindi ginagalaw si Mayor Magalong. At ako, naniniwala ako, maraming ebidensyang hawak si Kati Binag at meron siyang video. At may nagsasabi nga, kaya untouchable daw ito si Mayor Magalong. Hindi ko alam kung totoo May mga messages ako natatanggap na ito raw ay may hawak na video rin. Kasi napaka-imposible na ang lulupit ng pasabog niya hindi ginagalaw ng tropa ni Martin. Sila ang direkta sa pool dyan. Kasi kung hindi totoo yan, pwede nilang sabihin, Mayor Magalong, fake news ka. Ipapatawag si Mayor Magalong. Pero bakit hindi mapatawag? Yung may mga malalaking pasabog, yung mga malalapit sa mga politiko, yung mga dating may kirelasyong politiko, bakit hindi mapatawag? Dahil may video. Kung wala man video, marami silang sasabihin na talagang maraming sasabit. Bakit? Meron silang personal knowledge about it. Nakikita nila paano magnakaw, paano mag-addict, paano magbangag. Di ba? Simpleng-simple nga, Vice President, di sila natakot Dating presidente na si PRRD, hindi sila natakot, pinapatawag. Samantalang ito mga to, ang bibigat ng binitawan sa kanila, untouchables, ni hindi mapatawag. Sana ituloy-tuloy ito ni Mayor Magalong itong mga pasabog na to at ako'y naniniwala. May hawak tong malaking ebidensya. Kaya malakas ang loob nito Hindi ka naman basta magtatapang ng ganyan. Kung galing lang sa hangin yung iyong facts, meron siyang alam. At meron tong ebidensyang mabigat. Nakakalungkot. Ganon din yung kanilang mga MAIP at yung mga tupad funds, unlimited, halos unlimited. Ayon pa kay Magalong, hindi lang basta porsyento ang nakukuha ng mga korap na mamambabatas sa pag-host nila ng payout ng mga ayuda. Di ba corruption yun na paano mo na-disburse yung ganon na easily, kaya mong i-disburse yung ganon? Tapos ang nakakalungkot nga nito because unlimited yung funds nila. So in short, yung mga ninakaw nila sa porsyento nila at yung mga nakuha pa nila sa profit dahil sila na yung contractor at sila pa yung supplier. Nako, may mga kilala akong ganyang mga politiko. Sila na yung supplier, sila pa yung contractor. Unlimited ang kinikita ng mga magnanakaw ng mga congressman na ito dito sa mga ayu-ayuda. May porsyento pa dito sa mga proyekto. Unlimited, no? Tindi ng yaman nitong mga ito. Samantalang walang natatayong tulay. Etong mga flood control projects, nasisira. Yung ibang bansa, puro na train. Yung kanilang commute system, ang ganda. Tayo, kakarag-karag itong mga train natin.
Ang liit ng bansa natin, ni hindi natin makonekta. Alam mo, yan yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na magiging programa niya. Itong pagkonekta ng buong Pilipinas. Gamit lang ang isang tren. Kayang-kayang gawin kasi nagawa na po ito sa ibang bansa na napakalaki. Paano pa kaya sa Pilipinas na napakaliit lang? Alam nyo kung bakit kakayanin ito? Anong sabi ni Pastor Kibuloy? May pera ang Pilipinas Magnanakaw lang yung mga nakaupo. Kaya napupunta sa kalokohan, hindi umaangat ang mga Pilipino. Pero kung gagamitin sa tama, itong pera, makakaahon tayo. Isipin mo. Ha? Ito nga sinabi sa amin Bakit maganda ang mga gulay sa Baguio? Ito, mayor to ng Baguio. Bakit minsan nasisira? Kasi yung transport system, pag umulan na, pagka gumuho na yung mga daan dyan, hindi na nila mai-transport ang mga gulay. Samantalang kung may mga tren tayo, from one end, simula sa norte hanggang sa south ng Pilipinas, tren lang. Ang daming makikreate na trabaho niyan. Ang daming negosyong magagawa niyan. Instead na nag-i-import tayo ng mga gulay, prutas, bigas, kung tayo na ang naggumagawa, tayo na nagpuproduce at kaya nating i-transport back and forth kung saan man. Palitan, trade, buong Pilipinas. Ang dami makikreate na trabaho. Saan nakapokus ang mga Pilipino ngayon? Ayuda. Bakit? Andyan ang nakawan. Kaya walang asenso Pilipino Dahil sa mga lintik na politiko na sinasabi ni Magalong. Unlimited kung magnakaw. Lantaran na po sila. Hindi pa pala nila na ilalabas. Intact pa yun. Dahil ang ipinapamigay na lang nila muna, itong mga ayuda na nakukuha nila. Ibinunyag din ng alkalde na maging sa Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ay may nakapaloob na korupsyon. Yung MAIP pa pala, meron pang anomaly dyan. Yung ibang MAIP na pondo, ang ginagawa nila yan, ginagawa nilang medical mission, yung funding na yan. At doon sa medical mission na yan, i-jack up nila yung price ng medicine at yung services nila para may rebate na ibabalik doon sa politiko. Grabe, no? Ganong katindi. Pati medical. Kinakatkong. Itong mga congressman, hindi dapat congressman ang tawag dito Commissioner. Lahat na lang ng bagay may komisyon sila. Pati medical. Services, supplies, jack up nila. Parang yung yung mga daan, paggawa ng daan, yung mga proyekto na yan, sila mismo ang contractor, sila pa ang supplier. I-jack up nila yung presyo para meron silang pera. Kaya naman, walang naiiwan dun sa proyekto. Kita nyo, gumawa ng daan, saglit lang, giba na naman. Ganyan po ang kinakapuntahan ng korupsyon natin. Wala tayong matino Diba? Yung sinasabi ko, kung gumawa lang tayo ng maayos na tren, hanggang sa anak ko, hanggang sa apo ko, hanggang sa apo ko sa tuhod, makikinabang. Itong ayuda na yan, wala yan, bukas tapos na yan, bigyan mo yung tao, nanakawin pa yan. Ginadismaya ni Mayor Magalong ang tila kawalan ng pakiramdam ng matiwaling mambabatas na ang dapat sanay pakinabangan ng may hirap nating kababayan ay napupunta pa sa kanila. Nakakalungkot isipin na ganun na katindi, ganun na ang level ng corruption na as if it's now being committed with impunity. Ito tinan nyo. Magnakaw ka sa grocery. Pag titinginan ka ng tao, huhulihin ka ng gwardya. Magmumukha kang tanga. Nakakahiya. Magnakaw ka lang, halimbawa ng tinapay, tasty. Nakakahiya ka. Pero itong mga politiko, lintik kung magnakaw, milyon, bilyon kung magnakaw. Ang yayabang pa.
Magnanakaw na kayo, ang yayabang nyo pa. Yung mga magnanakaw ngayon nakabarong. Ang gagara ng sasakyan, ang gagara ng relo. Pag nagsalita, akala mo ang lilinis. May bodyguard pa ang animal. Di ba? Pambihira. Oh. Unfair. Well, ano magagawa natin? Binoto nyo eh. Hindi. Ha? Wag na kayong boboto ng magnanakaw, ha? Please lang. Yung iba nga, magnanakaw na, adik pa, pambihira, oh. Nawala na silang pakiramdam, manhid na sila. Manhid. Pag tinignan mo sila, di ba? Yung pag nakagawa ka ng kasalanan, ang ordinaryong tao na mabuti, pag nakagawa ng kasalanan, nakokonsensya. Itong mga magnanakaw na ito. Magnanakaw na sila, tapos magtuturo pa sila ng malinis na politiko, gigibain katulad ni PRRD, ni BP Sara, ni Pastor Kibuloy. Magnanakaw na naninira pa ng iba, animal. Habang ang tao dyan, hirap na hirap. Ano? Hirap na hirap. Magkano kinikita ng mga drivers dyan? Swerte na, 500, 600. On the average siguro, kumikita na 500. Oh. Sila 500 million. Mga vendors, 400, 500. Habang yung iba rito sa mga napakakurap na politiko, they can easily make 1 billion pesos in a year. Ang Hindi ko ma-imagine yun. No? Paano kaya kung kumikita ako ng billion pesos in 1 year? Ang dami ko sigurong natutulungang tao. Hindi na ako magyayabang. Katulad nito mga politiko na ito. Nagpapalagana pa ng droga mga anak. Ay, naku. pinakamatindi dito ay nagagamit pa nila ito sa panloloko sa mga botante. At nakikita mo nga yung ibang congressman, pag magsalita pa sila, di ba? Ayuda raw is the best thing that ever happened. Mga ganon. Tingnan mo, no? Ganun sila kayabang. Magnanakaw na, ang yabang pa. Oh, di ba? Ginagamit pa itong mga kababayan natin, no? Ayuda is the best thing that happened. Ito mong kayabangan. Di ba? O kaya kung wala si ganito, walang akap. Wala si ganito, walang mait. Kung wala si ganito, walang tupad. Kung wala si ganito, walang ayuda. Kung walang si ganito, walang akap. So, sinong tinataas natin dyan? Hello! Pera natin yan. Pera ng taong bayan yan, pinamimigay nyo dyan. Bakit nagyayabang yung mga politiko na sila pa ang nagsasabi na buti nga kay ganitong politiko dahil nagkaroon ng ayuda? Ninanakaw nga yung ayuda na yan Utang na loob pa namin sa inyo yung ayuda na yan. Huwag nga kayong magpapaloko na sa mga politikong pulpul. Yan yung sinasabi ni Magalong Kung hindi kay ganito, kay ganire. Sus. Yung pa lang na, those messaging, alam mo na kung ano ibig sabihin. Oo, iboto nyo sila. Ang galing ni Magalong, no? Yung ganong klaseng mensahe, alam mo na anong ibig sabihin nila. Itinataas. Itinataas, nagbubuhat ng sariling bangko. Binutaas nilang kanilang sarili. Pera nyo, nanakawin nila, maglalagay sa bulsa nila, bibigyan kayo ng barya para iboto nyo. Kagago, no? Ang lakas mang uto. Grace Doc. Maraming salamat, Mayor Magalong. And hopefully, ikaw ay ligtas sa iyong kalagayan. At alam ko naman ikaw ay matalino. Tuloy mo lang yan. Sana makatulong ka palalo sa bansang Pilipinas. And we are with you. We are with you. Iingat lang konti at tuloy mo pa yung mga pasabog mo.
tago mo lang yung video. Until such time, ilabas mo na. Hindi ko meron man. Kung wala, ako hindi naniniwala na walang matibay na ebidensya ito si Magalong para magsalita ng ganito. Next topic po tayo. Ito muna tayo dahil sa pagmumura ni PRRD, ididisbar siya. Ito muna pag-usapan natin. Mamaya, after nito, pag-usapan natin yung banat ni Castro kay BBM. Ha? Ito na nga ata. Talagang meron ng hati ang pamilyang Marcos at Romualdez. Mamaya pag-usapan natin. Dahil sa pagmumura, pambabastos at umano'y pag-utos na pumatay. Hinaling sa korte ng ilang kaanak ng EJK Victims at Human Rights Group ang pagpapadisbar Ito na naman, Human Rights Group. bilang abogado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Maki Pulido. News, video clips, social media posts, pati testimonya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom. Sinabi ko yan sa mga pulis. Kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Ang ilan lang sa ebidensya ng grupong naghain ng disbarment case laban sa dating Pangulo. Hinain ng petisyon sa Office of the Bar Confidant ng Korte Suprema ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killing at human rights defenders kaninang umaga. Hiniling din nilang habang pinagdedesisyonan ng Korte Suprema ang disbarment case ay suspindihin muna ang lisensya ng dating Pangulo. Ayan. Ito, pinapadisbar nila si PRRD. But for the meantime, habang inaantay yung desisyon, tanggalan muna ng lisensya si PRRD. Ganyan po kalupit. Ha? Itong di umanong pamilya ng EJK daw ni PRRD at itong human rights group, itong mga human rights group, no? Bakit? Pag may napatay itong mga adik na to, tahimik kayo. Pag may nagahasa itong mga adik na ito, tahimik kayo. Pag may nagahasang minor de edad, itong mga adik na ito, tahimik kayo. Pag nakapatay sila ng kapitbahay, ng magulang, ng kapatid, ng kung ano-ano pa, tahimik kayo. Pero pag tungkol sa Duterte, kaya nga ako walang tiwala dito sa human rights na yan eh. Pagdating sa Duterte, napaka-judgmental ninyo. Pagdating sa adik, napakabuti ninyo. Pagdating sa komunista, napakabuti ninyo. Pagdating sa NPA, napakabuti ninyo. Pagdating kay BP Sara, pagdating sa mga pamilyang Duterte, napaka-judgmental ninyo. Di ba? Ba't hindi kayo magdemanda? Kasi ito yan, itong istorya talaga niyan. Kinabahan sila dahil sa impeachment, tatayong abogado si PRRD. Ang sabi nila, gagamitin lang kasi pwede naman daw kumuha si BP Sara ng maraming abogado. Bakit si PRRD pa na hindi naman talaga nagpa-practice? Matagal na. Diba? Kayang kumuha ni BP Sara ng mga dekalidad. Hindi po natin sinasabing hindi dekalidad si PRRD. Pero ang punto nitong mga ito, bakit aabalahin pa ang tatay? Ang ibig kasing nilang sabihin, gagamitin ang political ni PRRD, hindi para talaga mag-abogado. Kaya ngayon, hindi nila makuha-kuha sa impeachment si BP Sara, wala ngang nagpipirma na impeachment, gigipitin naman si PRRD. Ito naman kanyang lisensya. Kung kailan naman tumanda si PRRD, saka nyo naman kukuhanan ng lisensya. Aalisin yung lisensya niya na pagka-abogado. At nagmamadali pa kayo. Habang nagde-decide, tanggalan muna ng lisensya. Alam nyo, kung pagaganahin ni PRRD ang kanyang political clout, ang kanyang political power, hindi niya kailangan mag-abogado kay BP Sara. Sumama lang siya ron. Kindatan niyang mga yan. Takbo na yung mga yan. Alam na nila ang ibig sabihin ni PRRD. Hindi naman inutil to si PRRD. The mere presence of PRRD kasama si BP Sara, whether siya ang abogado or hindi, the fact remains na ang apelyido ni BP Sara ay Duterte. Meron niyang political power. Huwag nga tayo maglokohan.
Huwag kayong tanga. 'Di ba? Huwag kayong ignorante. 'Di ba sinasabi nila na, kasi ginagamit ang political. Hello, ang impeachment is political. Sa tingin mo magde-decide yang Congress kung may masama o tama ang ginawa ni VP Sara? Hindi. That is just a number. Paramihan lang ng pirma niyan. Pag nakuha yung 1/3 na pirma, pupunta sa Senate. And at the same time, pagdating sa Senate, pag nakuha yung pirma, yung numero, impeach si Sara. Kung hindi, hindi siya impeach. May karapatan ba silang humusga? Wala. That is all political. Huwag niyong lokohin ang sarili ninyo. Pero okay nga lang ituloy ninyo. Ako nga sinasabi ko, mas maganda magdemanda kayo. Idemanda nyo na si PRRD patungkol sa EJK. Asa na yung ICC sinasabi nyo? Until now, panakot lang ni Trillanes yun, taon ng taon. Hanggang ngayon, wala yung ICC na yan. Di ba? Ang tagal nang inaantay ni PRRD yan. Ang tagal inaantay ang demanda nyo, wala. Puro kayo dakdak dyan Nang-aasar lang kayo. Pinahihirapan nyo yung matanda. Kasi alam ninyo, mahina na, pahirapan nyo na lang. Pero alam nyo, hindi tatakbo, hindi uusad. Yung mga kalokohan yung yan. Ngayon may pa-impeachment pa kayo. Hindi uusad yan sa korte. Hindi po ganyan ka-stupido ang korte natin. Gusto nyo lang talagang pahirapan si PRRD. Na-trigger daw sila nang sabihin ng dating Pangulo na magiging abogado siya ng anak na si Vice President Sara sakaling magka-impeach. Laki ng takot talaga ni itong mga animal na to sa Duterte, no? Mag-aabogado lang, triggered na naman sila. Impeachment trial. Witness ang buong mamamayan dito. Nakita natin kung paano nagmura, nakita natin kung Dahil nagmura. paano laitin ang mga kababaihan, kung paano i-shortcut ang proseso, kung paano ibaliwala ang proseso, kung paano pumatay ng tao ang taong ito. At wala po siyang May ebidensya ka na pumatay siya ng tao? Aba, kung may ebidensya ka na pumatay ng tao si PRRD, huwag nyo ireklamo ng disbarment. Kasuhan nyo, criminal yun Kung may ebidensya ka. Inutil ka kung hindi mo siya ididemanda at may ebidensya ka na pumatay ng tao si PRRD. Ngayon kung wala ka namang ebidensya, huwag kang nagbibintang. Di ba? Simple lang yun Tanong, may ebidensya ka wala? karapatan na maging abogado po sa ating bansa. Dinuduraan ni Duterte Kailan? ang propesyon ng Kailan niya dinuraan? Hindi ba mga komunista, mga NPA ang dumudura sa mga kabataan natin? Ang bumababoy sa bansa natin? Di kita pinagbibintangan, nagtatanong lang. Di ba yung mga yang komunista na yan? abogasya. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang dating Pangulo. Pero sabi ng kanyang dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, hindi pa niya alam ang base ng disbarment case. Hindi ko alam kung anong magiging desisyon. Ayan siya na mag-iimbestiga sa disbarment. We'll leave it to them. Para sa GMA, Hindi, wag nyo nang pansinin. Gusto lang pahirapan yan si PRRD. Naku, kalokohan yan. O next topic po tayo. Problematic at hindi raw practical sa ngayon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, lalo niyang hindi babawiin yung sinabi niya. Nakita niya yung INC, di ba? Kung dati nga, lumulugar to sa gitna dahil natatakot, di umano. Ngayon pang nakita niya ang power ng INC. Frontline balitang yan si Marian Enriquez. Sa kanyang social media, may tanong si Chief Presidential Ito naman to si Enrile, Nakikisaw-saw ka pa Napakasip-sip mo kay BBM Ikaw nga nagpatanggal sa tatay niyan. Di ba? Kayong pasimuno ni Fidel Ramos tapos ngayon nakadikit ka dyan kay Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Buti hindi tayo nagkasabay sa SMNI.
kaugnay ng isinagawang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Handa raw ba tayong isakripisyo ang rule of law para lang sa isang tao o grupo ng mga tao? Ibig sabihin niyo, kailangan ba natin isakripisyo ang batas para sa isang tao o sa grupo ng tao? Dahil ang sabi niya, yung impeachment dapat lang yan kasi karapatan yan. Isasakripisyo natin dahil kay Bibi Sara yung impeachment dahil lang sa kanya? Or isasakripisyo natin dahil sa Iglesia ni Cristo? Hello, ano ka ba? Wala ka bang... Irespeto natin, matandaan. Irespeto nyo, ha? Hindi ba karapatan ng isang grupo or ng isang tao na magsalita? Freedom of speech, alam mo yon, sir? Freedom to assembly. Alam mo yun, sir? What rule of law are you talking about? Nasa Bill of Rights yan. May karapatang magsalita itong mga ito. Anong hinanaing nila? Paano ka, sir? Dagdag pa ni Enrile, very detrimental precedent o napakasamang halimbawa kung susundin ang lohika na tila pinapahiwatig ng INC sa kanilang rally. Giit pa niya, hindi naman agad makukulong ang pina-impeach na opisyal dahil lang sa pagpapatay. Hindi agad makukulong ang pina-impeach. So may kulungan pa kayong pinaplano, Sir Enrile? Manong Enrile? At mali ang pinapahiwatig ng Iglesia ni Cristo? Bawal na mag-rally. Ikaw nga, kaya ka na-posisyon dahil sa rally mo eh. Kayo nga nagpasimulo ng rally. Di ba nag-EDSA kayo? Napaka-ipokrito naman ata niyan, sir. Pag kayo pwede ang rally, Iglesia ni Cristo hindi pwede. Double standard yan. At best. At worst, ipokrito. Talsik sa kanya. Ikinasa ng INC ang rally para suportahan ang posisyon ni Ito para sa kaalaman ng mga hindi po ako Iglesia ni Cristo. Okay? So hindi ko sila pinagtatanggol dito dahil ako'y member nila. Doon lang tayo sa tama. Pangulong Bongbong Marcos, kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon naman, sang-ayon daw si Pangulong Marcos sa mga pahayag ni Enrile. He is right. There is a consequence to there will be a precedence and it will be very problematic. No, totoo naman. Oo, may lahat may consequences, lahat ng ginagawa may consequences. Ikaw naman, Marcos, wala ka naman atang tayo, lahat na lang okay sa iyo eh. Oo, tapos wala kang tayo, wala kang pinanindigan, lagi kang nasa gitna. Pero tama ka naman din diyan, oo. Meron 'yan. Meron talagang consequences kung whatever. Parang droga. Hindi, di ba? Halimbawa, ang politiko addict. Hindi ikaw yun, ha? Huwag kang magagalit sa akin. Halimbawa lang, ang politiko addict. Tapos hinayaan natin. Hindi natin pinag-drug test. Natapos ang termino. Gagamitin. Ba't si addict? Hindi nag-drug test. Hindi ikaw yun, Marcos, ha? Hindi ikaw. Di ba? Lahat naman eh. Ba't si nagnakaw? Ang masama ito, addict, magnanakaw. Ito, rally lang. Tatawagin yung problematic? Kahit kailangan daw dinggin ng Kongreso ang impeachment complaints laban kay VP Sara, muling iginit ni PBBM na hindi ngayon ang tamang panahon para isulong ito. I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating total as a practical matter. May demonyo ka sa likod. Ay, may demonyo. Meron kang congressman sa likod pala, pambira. Ano man naman nasasabi ko, pambira naman, no?
kamusta yung anak mo at saka si Tamba? Ay, si Martin. Nagtatanong lang, kamusta sila? Kasi balita ako, meron daw silang kiskisan. Papasok na tayo sa campaign period. Sa practical matter, the timing is very poor. Ayon naman sa kilalang malapit sa mga Duterte na si dating presidential spokesperson Salvador Panelo, tuloy pa rin ang impeachment pero hindi lang ngayon. Tuloy, kaya lang yun, medyo i-postpone muna natin. Postpone. Hindi masabi nila. Pero interesado kasi takot yata na pero tutuloy nila yan. Unless there will be a change of... Ayan, katulad niyan, ha? Tuloy yan, kaya lang pinopospone. Bakit? Kanyo, eleksyon. Ito yung pinupunta ni Atty. Pan, unless magkakaroon ng palitan. Halimbawa, yung mga congressman ngayon ay hindi na makakabalik kasi matatalo. 'Di ba? Pag napalitan yan, mag-iibang ano niyan. 'Di ba? No? Kaya nga tuloy daw yan. Mag-iingat po tayo sa pagboto. Kung alam ninyo na pro Martin Romualdez, pro impeachment, pro ayuda, wag nyo nang iboto. Pwede ba? Pakiusap lang naman. Pero wala pong pilitan dito sa channel ni Coach Oli. Kung gusto nyong magpauto sa mga yan, bahala kayo. Kung gusto nyong pauto sa ayuda, bahala kayo. Kung gusto nyong magpauto at magpabudol na naman sa mga yan, bahala kayo. Wala po tayong sisiyahan. Karapatan nyo yan eh. Para sa akin lang, itutuloy nila yung impeachment. Yung mga pro-impeachment, lagay nyo na sa kangkungan. Ha? present dispensation. Ikinadismaya naman ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pahayag ni PBBM. Ibig mo sabihin, pati siya ay hindi siya naniniwala na dapat na panagutin sa kanyang kasalanan sa bayan, si Vice President Duterte. Ay, lumalaki na ang ulo mo, Castro. Oh, pati yung mga kaalyado mo na kasamahan mo ngayon diyan, ha? Oh, binabanata mo na si BBM, presidente na binabanatan mo. Baka gusto mong lumakad at tumuloy yung conviction mo na sinabi ng korte that you are guilty, that you are a child abuser. Baka gusto mong ituloy ni BBM yan at hindi ka protektahan sa kulungan kadamputin. Pero ito ang sa akin dyan. Posibleng meron awayan na talaga itong si Martin. Posible ha. At si Sandro Marcos. Kasi kung titingnan mo, ito ay nasa kampo to ni Romualdez eh. Ito si Castro. Sila ang nagtutulong-tulong for impeachment kay BP Sara. At ito ay pinatanggal nga ni binakante ang posisyon ni Saldico nitong si Sandro Marcos. May nagsasabing may awayan sila dyan. Ako nga hindi naniniwala, tingin ko nga arte yan eh. Pero ngayon nagsasalita na to si Franz Castro at binabanata na si Marcos. Tandaan nyo si Martin, hindi yan babanat ng lantaran. Meron niyang pinababanat. Naniniwala ba kayo ang bumabanat kay BP Sara? Talaga yung Quadcom? Hindi, tanong ko lang sa inyo. Tanong lang naman yon. O ang talagang banat yan, ang ulo ng banat yan galing kay Martin? Di ba? Yun ang sinasabi ng iba. Hindi babanat ng diretso yan si Martin, mag-uutos yan sa iba. Yung binanata nila si PRRD dyan sa kamera, tingin nyo sila talaga gustong bumanat niyan? O may utos sa ibabaw? Or at best, hinayaan nila. Ano ba? Napaka-inutil naman ni Martin kung wala siyang kamay, hinayaan niya lang. Dating presidente yan, ha? Vice President, kaalyado ng kanyang pinsan. Magkakasama silang tumakbo ng kampanya. Diba? So, hindi yan babanat ng direkta.
So yung posibleng banat nitong si Castro kay BBM, baka may go signal ni Martin yan. Ano sa tingin ninyo? Nagtatanong lang, ano sa tingin ninyo? May awayan talaga na ang Marcos at Romualdez? Babala ni Castro, baka kalaunan ay si PBBM na ang singilin ng bayan. O, tinakot pa. O, Marcos, tinatakot ka. Itulak mo kaya yung kaso niya. Itong convicted child abuser, according sa korte. Di ba? O. Tinatakot ka pa. Baka ikaw ang malagay sa alanganin. Pero pwede. Baka ikaw naman ang ma-impeach. Hindi kasi marami ring impeachable offense to si Marcos. Ako naniniwala. Si BP Sara nga malinis eh. Ito ang dami. Yung sigaw ng tao na drug test, hindi nga magawa ni Marcos. So ginagamit yan panlaban sa'yo ng makabayan. Black. Act party list. Na ngayon tumatakbong senador, si Castro. Bigat ni Castro. Ang laki ng promotion mo, Castro, ha? Iba ka na, ha? Bigating ka na talaga, Castro, ha? Kung hindi matuloy ang impeachment, sa susunod na linggo pa posibleng maipasa sa opisina ng House Speaker ang mga impeachment complaint. Nagbabalita. Yan. Yan ang balita ngayon. Talaga to si Castro. Mag-ayos-ayos ka naman para kang pinabili na suka. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Huwag niyo pong kakalimutan na sa mga nanonood, i-like po natin agad itong video na ito at sana mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po. Abangan po ninyo. Mamaya lang, merong sukatan sa SMNI. May interview kaming mga senatoriables. Mga tatakbo, lahat po ng mga senators, nagpadala na tayo ng imbitasyon at magkakaroon ng mga interview. So subaybayan nyo po ang programa ng Banateros Monday to Friday. Ngayon actually Monday to Sunday na dahil meron tayong interview. Okay? Diyan sa SMNI. So abangan nyo po yan everyday 8 p.m. Yung interview po 7 p.m. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Coach Oli po. God bless everyone.